sa ekonomiya, ang inflation rate ay isang sukatan na tumataas ng presyo ng kalakalan. Ang mga serbisyo sa isang ekonomiya na madalas sumaantok sa pagbaba ng purchasing power ng isang lokal na currency ng ekonomiya nito. Ang inflasyon ay suliranin rin ang ekonomiya na patuloy nating nararanasan sa bansa. Ang paglutas o pagbawas ng epekto ng inflasyon ay gampanin ng bawat isa sa atin, maging ikaw, ay manggagawa, negosyante, o mag-aaral. Ito ang halimbawa ng bunga ng inflasyon. Pagtaas ng demand, kinokontrata ang presyo. Kakulangan sa supply ng lokal na pamilyan. Pagdaragdag ng halaga ng produkto. Pagbaba ng supply. Pagdaragsa ng imported products. May mabuting epekto din ng inflasyon. Kapag ang dahilan ng inflasyon ay pagtaas ng demand, ang mga negosyante ay naghihikayat pataasin at pagbutihan ng produksyon. Bunga ng pagkakaroon ng mataas na presyo ng mga produkto. Dahil ang mataas na presyo ay isang insentibo sa mga negosyante. May mga saling na nagiging dahilan ng inflasyon. Labis na salapi sa populasyon, oil deregulation, utang panlabas, export orientation, import dependent, monopoly at cartel, gastos pangproduksyon. Lahat tayo may kanyang-kanyang ambag sa lipunan. Ating kinabibilangan maging mabuting tao. Sa ating mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Tatandaan ko po ang pangako ng isang leader na pag siya ang nanalong pangulo ay magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Sa ngayon ay pabalik pa rin. Alas mahigit 20 pesos ang itinaas kaya lalong hirap sa iwan dala po sa malaking problema ng Pilipinas. Dahil rice is life. Sana sa pagpili ng leader natin sa bansa maging mapanuri tayo dahil siya ang magiging leader ng ating bansa at ekonomiya. Sana piliin natin yung hindi korap na maging leader. May mabuting hangaran at malasakit sa lipunan.